Mamanuklaw eh. Today's a Sunday. Ibig sabihin, it's AHA time! Oras na namang malibang at matuto. Tama. At para in din kayo sa mga bagong trend at hot topics, manood lang ng AHA. Dahil sisilipin natin ang mga amazing stories of the week. In ba ka mo? Ito ang in na comment ngayon sa social media. Battle of Yultong. Alamin ang true-to-life story ng katagang ito. Nakakita na ba kayo ng palaka? Yung may pakpak at nakalilipad? Mamanuklaw eh. Huwag kayong tumawa. Meron talaga niyan. Ang ano ko talaga, kakaibang nilalang siya eh. Magkasamang fun and science this summer season because we will go boat sailing. Eh, kay masyado ka mahihiyain. Ilabas mo naman ang iyong mukha. Ayan. Kaya tara na't ipagpatuloy natin ang activities kung saan kakampi natin ng wind at water to beat this scorching heat. Lahat ng in-stories, all in one. Dito lang yan sa AHA! Grabe, ang init these days. Isip mo, pumapalo na sa 40 degrees plus ang heat index. Pero kung ang tao umiiwas sa init, nako, may mga langgam naman na tuwing ganitong panahon naglalabasan. Sila po ba ang bida sa story time natin ngayong araw? Tama ka, Tink. At meron daw sa kanilang pa-main character. Ito ang mundo ng mga langgam. Tuwing tag-araw, masipag ang lahat na maghanap ng maiimbak nilang pagkain. Nasasapat para sa lahat ng langgam kapag dumating ng tagulan. Oh, pauwi na yung main character. Saan naman kaya galing? E di nagsulo na naman. Ang main character na tinutukoy nila, si Enteng, ang langgam na natatanging humihiwalay sa kanilang kolonya. Iyan na ba ang lahat ng nakuha nyo? Eh parang mas marami pa tong nakuha ko. Ang dami! Paano mo yan nakuha? Siyempre, sa pagsusulo ko yan, mas mabilis akong nakakalakad at mas marami pa akong sulok na nasusuyod. Ang tawag dyan, sariling diskarte. Pero mahirap pa rin mag-isa. Baka mapano ka. Kaya ko namang mag-isa. Diyan na nga kayo. Sa kanilang mundo, si Enteng lang ang may ganitong pananaw. Hindi rin naman siya mapigilan ng mga kasama. Kaya ang tingin sa kanya rito sa tuwing bumabalik siya sa kolonya, pa-main character. Hanggang isang araw, sa gitna ng pagsusolo ni Enteng, Aha! Jackpot na naman! nakita ni Enteng ang isang malaking tipak ng tinapay. Kailangan kong maiuwi ito para bida na naman ako sa aming lugar. Pilit na iniangat at pinasan ni Enteng ang malaking tipak ng tinapay pabalik sa kanila. Pero sa gitna ng paglalakad, dahil sa hirap ng kanyang pinapasan, si Enteng biglang natalisod at nadagana ng tinapay. Aray! Aray! Ang bigat! Dahil nakalihis sa pangkaraniwang ruta ng ibang langgamang sinusuyod ni Enteng, walang nakarinig sa mga sigaw niya. Matapos ang ilang oras na paghingi ng saklolo, tila naubusan na ng boses at lakas si Enteng. Ito na nga ba ang katapusan ng ating pa-main character? Maya-maya pa, Sama-sama tayong humanap ng bagong target. Tama! Guys, teka. Si Enteng ba yun? Puntahan natin. Aray! ang tatlo, tulong-tulong na binuhot ang malaking tipak ng tinapay para tulungang makawala si Enteng. Enteng, okay ka lang ba? Salamat. Salamat sa tulong nyo. Wala yun. Tara na at bubuhatin ka na namin pa uwi. Hindi nyo ba iuuwi ang tinapay na ito? Mas mahalaga naman ang kasamahan namin kaysa riyan. Pwede naman nating balikan na lang. Nang marinig ang sinabi ng mga kasamahan, nalaman ni Enteng ang tunay na kapangyarihan ng pagkakaisa at higit sa lahat, ang halaga ng malasakit sa mga kasama. Guys, ayan ang mga tunay na main characters. Mula noon, hindi na humihiwalay si Enteng sa mga kapwa langgam. Mas marami na silang nakuha, mas marami pa siyang mga kaibigan. Win-win ka nga! Dahil ang mukhang imposible, kayang gawin, basta tulong-tulong. AHA! Dito sa Laguna,
caught on cam ang parabang palaka na meron daw pakpak. Mamanuklaw eh. Palakang ibon. Lumipad. Posible bang bagong mutant ang palaka na may pakpak? Baka iba talaga, parang ano talaga. Wala na unang ikita ko, palaka eh. Ano ba sabi, Ibon? Parang uwak naman. So yung nakita ko na yun talaga, kakaiba siya. Ano kayang hayop ang nakunan sa video? Yan ang ating aalamin ngayong umaga. Sa isang kalamansi farm, natagpuan ang hayop sa video. Ang uploader na si Jerome, 4 na taon nang nagtatrabaho sa kalamansian. Yung araw na yon, kasalukuyan kaming nagpapatubig dito sa Kalamansian nang bigla ko siyang mapansin. So ang ano ko talaga, kakaibang nilalang siya eh. Yung itsura niya parang yung sa ano, yung Mindoro frog. Sabi ko, parang palaka ito, kakaiba. Pero napansin ko, may ano siya eh. May balahibo tapos may buntot. Kaya naisipan ko, tawagin ano, palakang ibon. Medyo na-excite ako kasi yun nga, kakaiba siyang nilalang. At ang buhay ko, ano pa lang eh, yun talagang ano ko, yung nakita kong yung kakaiba. Sinamahan kami ni Jerome sa mismong pwesto kung saan niya nakita ang tinatawag niyang palakang ibon. Dito banda. Diyan siya naglilimlim. Hindi siya masyado makadilat yung mata niya eh. Kaya nung medyo lumapit ako ng konti, hindi pa rin siya lumilipad. Hindi ko masyadong nilapitan. Kaya sinum ko na lang yung ano, yung camera. Mapapansin din sa video ni Jerome na may naiwang itlog ang hayop. Pero hindi raw ito ginalaw ni na Jerome. Kinamagahan, sabi ko parang babalik yun. Pinuntahan ko dito uli, eh wala na rin yung itlog. Nawala na siya. In-upload ni Jerome ang kanyang video sa TikTok at umani ito ng mahigit 1.7 million views. Ang mga tao sa comment section ng viral TikTok video, may kanya-kanyang hula. Ayon sa isang TikTok user, owl daw ito. At may mangilan-ngilan naman na nagsasabing, agimat daw ito. Ang mabuti pa, kumonsulta tayo sa eksperto. Dito sa Laguna, caught on cam ang parabang palaka na meron daw pakpak. Mamanuklaw eh. Ang nakunang hype sa video, isa raw palang klase ng ibon. At ayon sa mga wild bird photographers na sina Albert at Dalia, ang ibon sa video ay isang Philippine nightjar. Yung normal na sitting behavior, yung perching behavior kasi ng isang nightjar, para siyang nakaupo na palaka. Tsaka medyo pansin na pansinin natin yung mata. So para siyang malaking palaka na nakaupo sa kalsada. Mas sanay sila sa lupa dahil yung mga nightjars ay namumugad din dun sa lupa. Mas nakasanayan nila, kaya mas nakikita natin sila sa lupa at saka mas effective yung camouflage nila. So kung nakita ninyo, yung pattern ng kanyang feathers para siyang mga mga natuyo na dahon o kaya mga sanga ng puno. Usually nakikita natin sila malapit sa mga mapunong lugar. Nakikita rin natin yung mga nightjar sa mga talahiban. Sa Filipino, tinatawag din ang mga nightjar na doktor. Dahil sa huni nila. Pakinggan nyo na lang mga kaaha. Alam niyo bang minsan ay tinatawag ding goat suckers ang mga nightjar dahil madalas silang nakikita na nakapatong sa mga kambing? At may kwento-kwento pa nga na kumukuha raw sila ng gatas ng mga ito. Yay! Pero ang totoo niyan, nagkataon lang na ang mga insekto na nakadapo sa kambing o iba pang farm animals, ang kinakain nila. Kaya ang mga nightjar considered as insectivores dahil panay mga insekto lang ang kinakain nila. Kadalasan silang lumalabas tuwing paglubog ng araw o kapag madilim na sa gabi. Nocturnal kasi ang mga ibon na ito tulad ng owls. Pero ibang nightjar sa mga owl, okay? Yung itsura pa lang, yung sa owls, mapapansin mo talagang malaki yung mata. At saka yung owls, front-facing yung mata niya. So nasa harapan ng mukha yung kanyang mga mata. Sa nightjars, medyo nandito sa gilid. Ano nga bang dapat gawin kapag nakakita ng unknown animals in the wild? Mas maganda na obserbahan lang natin sila. So pwede naman natin silang kuhanan ng pictures, pwede natin kuhanan ng videos.
Pero wag na natin silang gambalain or lapitan or yung lalo na yung huhulihin. Para sa mga wildlife photographer tulad ni na Albert at Dahlia, gumagamit sila ng mga telephoto lens para magmukhang mas malapit ang subject nila. Ang mga lente na ito, dinisenyo talaga para sa long-distance photography. Alam niyo ba nga ang mga nightjar, madalas din daw tumatambay sa mga daan? Marami rin kasing insekto sa daan na pwede nilang kainin. Minsan mapapagkamalan mo talaga silang bato or mapapagkakamalan mo silang patay na sanga. So ang tip ko sa kanila, kapag dumadaan kayo sa mga ganitong kalsada na hindi masyadong dinadaanan ng sasakyan, medyo hinay-hinay lang yung pagmamaneho para hindi natin sila aksidenteng masaktan. Kaya ang aming paalala mga kaaha, ingat-ingat sa daan. Baka ang akala nating bato, isa na palang hayop na naghahanap lang ng hapunan. Aha! Tambay ba kayo ng TikTok? Malamang nababasa nyo na rin ito sa kung saang comment section. O kaya ay nakikigaya rin ba kayo? Oh yeah, Battle of Yultong. He, pero teka, ano ba yun? Ang trending na Battle of Yultong, alam niyo bang totoong nangyari sa ating kasaysayan? Nagsimula ang lahat nung makapagbitaw ng hindi magandang komento online ang isang Koreano tungkol sa mga Filipino na nag-udyok sa mga keyboard warrior nating kababayan. Nahukayin sa alaala ang digmaan noong dekada 50 na tinuguri ang Battle of Yultong. Matapos ito, humingi rin naman ng paumanhin ang Koreano. Kung ganoon, ano ang koneksyon natin sa Pilipinas? Makakasama natin sa AHA si Professor Melanie Turingan, Doctor of Philosophy in Philippine Studies, para bigyan tayo ng konting kaalaman. Ayon sa kasaysayan ng mundo, may hidwaan noon sa pagitan ng North Korea at South Korea na nagresulta sa digmaan na tinawag na Korean War mula June 1950 hanggang July 1953, kung saan kakampi ng North Korea ang bansang China, habang sumanib naman sa South Korea ang Amerika at United Nations. Ang history talaga niyan ay nung panahong yun, ang UN General Head ay si Carlos Romulo. So dahil nagkaroon tayo ng napakataas na posisyon sa United Nations, naging isa yon sa adhikain niya na sana yung Pilipinas magpadala sila ng representative upang sumuporta sa adhikain ng United Nations para sa kapayapaan. So katulong ang Amerika at ilang mga bansa tulad ng Turkey at Puerto Rico. Bahagi lamang ng mahigit 3 taong Korean War ang Battle of Yultong. Nagtagal ito mula Abril 22 hanggang Abril 23 noong taong 1951. Labanan sa pagitan ng 10th Battalion Command Team na pinadala ng Pilipinas laban sa mga komunistang Chinese North Korean military officers. 900 to 1,000 contingents yung pinadala ng Pilipinas, Tapos sa hindi matatawarang 40,000 Chino at North Koreans. Hango raw ang bansag na Battle of Yultong sa pangalan ng lugar na pinangyarihan ng bakbakan. Kasi yung area kung saan makikita yung Yultong Hill ay halos nasa boundary na ng 38 parallel. So yun yung hatian sa pagitan ng North and South Korea. So since mas malaki ang North kesa sa South, mas marami rin talagang mga Chinese na kasama para makapasok doon sa teritoryo ng mga Allied powers. Sa kabila ng pagiging dehado sa numero, may ilang factor pa raw na nagpahirap sa mga mandirigmang Filipino. Sila yung pinaka hindi prepared, prepared kasi meron silang kakayahan, mga officers sila, mga military men sila. Pero pagdating doon, ang unang naging trial sa kanila ay malamig. So yung kasanayan sa damit sa Pilipinas ay hindi akma doon. Tapos pinangakuan sila ng training ng US doon sa mga advanced technologies, pero since lumalaban na yung US, naiwan sa kanilang teknolohiya, di sila marunong. So nag-training sila. Dito rin naman daw lumabas ang talino ng mga Filipino. Dahil hindi man pamilyar sa kanila ang lugar, ay nagawa nila itong pag-aralan.
At may magpapatotoo raw sa mga kwentong yan dito sa AHA. Dahil nahanap namin ang isa sa 900 Filipinong ipinadala noon sa giyera sa Korea. Dito sa Tarlac. Siya si Lolo Simeon. Sa edad niyang 94, sariwa pa rin daw sa kanya ang mga pinagdaanan niya noong Battle of Yultong, na madalas siyang ikwento sa kanyang mga anak at apo. Nag-start po yan, nagtrabaho po kasi sa ospital. Tapos mga sundalo po doon. So doon po siya na-encourage na mag-volunteer. Voluntarily lang po yung pagsusundalo niya. Tapos yun po, nilagay po siya sa posisyon na yon. Pangarap daw ng ama ni Lolo Simeon na siya ay maging sundalo. Kaya lakas loob niya raw, i-volunteer ang sarili. At ang unang giyera na kinabilangan niya, ang Battle of Yultong. 20 years old. Medical aid man ako. Yan ang trabaho ko, mag-first aid. Bago makarating yung pasyente, ako muna ang gagamot. Bago makarating sa doktor, kukuha ko ng panyo, tatalian ko dito. Tapos isuot ko dito yung kamay niya. Dadapaan ko hila. Hindi raw niya malilimutan ang nakabibing ingay ng isang giyera. Meron kaming automatic na yung machine gun. Nilagyan namin ng mga series yun na dilata. Pinalihan namin. Basta magkalatsing yun, babarilin na. Di malalaki yung mga pine tree. Pag magkanyon sila, matabas yun, bagsak yung malaking ulo ng pine tree. Tinatayang mga 11 to 15 na Filipino leaders ang namatay. Noong mga oras nga raw na yon, tila tinanggap na lang ni Lolo Simeon na hindi na siya makakauwi pa ng buhay sa kanyang pamilya. Medical service po kasi siya. Ang sabi po niya, sila yung target. Parang sila yung tina-target nila para wala nang makapaggagamot sa iba pang mga sundalo. So sobrang delikado rin po ng buhay nila since sila yung target. Parang kailangan din niyang isipin kung paano siya mabubuhay and at the same time, paano niya tutulungan yung mga kasamahan niya na mabuhay din. Pero sa kabila ng takot, ang panata raw nila noon. Walang susuko noon. Ayon nga sa ilang historian, ang pinakamalakas daw talagang sandata noon ng mga Filipino ay ang tapat. Tatlong area yun triangle siya. So, dun sa isang end, unang pinasok Turkish block, nag-fail. Sumunod, Puerto Rican block, nag-fail. Susunod na yung Pilipinas, halos failure. Pero dahil matapang sila Arsiaga, sumugod sila, hindi in-anticipate ng mga Chinese na na hindi handa. And unknowingly, merong din nagbabantay doon sa taas ng terrain na nag-watch over sa nangyayari sa baba. So, caught off guard yung kalaban even if mas marami sila. Kaya wala silang choice kundi mag-retreat. Sa 2 araw na bakbakan, 9 na raang Filipino kontra sa 40,000 mga kalaban. Ang nagwagi sa labanan sa Yultong ay ang mga Pilipino. Yung mga Pilipino kasi very emotional, so emotion bound. So sanhi ng pagmamahal at pagturing sa mga kakampi bilang pamilya. Gagamitin natin yung pagkamatay nila para mas tumapang tayo. Kaya matapos ang Battle of Yultong, kasamang inuwi ni na Lolo Simeon ang karangalan ng ating bansa. Mula noon, hindi na raw itinuloy ni Lolo Simeon ang pagsusundalo. Sa halip ay ibinuhos niya ang atensyon sa pamilya at naghanap ng ibang libangan. Pero ipinagmamalaki raw niya na ang una at huli niyang giyera talaga namang makasaysayan. At ang natitirang remembrance niya mula sa Battle of Yultong, ang kanyang dog tag na iniregalo na raw niya sa kanyang apo. Para saan nga ba ang dog tag? Sa usaping military, nagsisilbi itong identification tag ng isang mandirigma na parte ng kanyang uniforme. Na bakit ito mahalaga? Nagsisilbi rin itong pagkakakilanlan o identity ng isang sundalo para kung sakaling masawi siya sa digmaan, madali pa rin siyang matutukoy at makikilala at maibabalik sa mga mahal niya sa buhay.
Magandang pag-aralan yung Battle of Yultong kasi sa Philippines, nasanay tayo na ang mga sineselebrate natin ay palaging kasawian. So, imagine, April 9 ay holiday, Day of Baylor, maganda po siyang alalahanin kasi araw ng kagitingan. Pero yung araw na yon ay tumapat sa Fall of Bataan, kung saan halos 10,000 Pilipino ang namatay, nagdusa sa gutom at kahirapan sa haba ng nilakad, mula Mariveles hanggang Pampanga hanggang Tarlac. Ito ay isang mahalagang aspect ng kasaysayan kasi ito ay success. Hindi man direktang pinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas, subalit bilang kaisa na magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Para kay Lolo Simeon at sa iba pang mga Filipino lumaban sa Battle of Yultong, salute! Regata. Yan ang tawag sa race na ito, kung saan ang mga sailboat o yung mga bangka na may mga layag na mano-manong pinapaandar sa tulong ng hangin ang naguunahan patungo sa finish line. Ang mga layag na ito ang siyang magpapagalaw sa bangka. Kailangan iposisyon ito sa tama ng hangin para umandar ang sailboat. Pero hindi yun basta-basta ha, kaya kailangan mabusising pag-aaral at training para dito. Grabe, damang-dama na talaga ang summer, no? Kaya tara na't ipagpatuloy natin ang activities kung saan kakampi natin ng wind at water to beat this scorching heat. Sa Zamboanga City, makikita ang makukulay na sailboat na tinatawag na Vinta. Tuwing Oktubre kasi, ipinagdiriwang doon ang Hermosa Festival kung saan isa ang Regata de Zamboanga o karera ng mga Vinta sa pinaka-inaabangan ng lahat. Bukod sa makukulay nito layag, nagsasagwan din ang mga nakasakay sa Vinta para makontrol to. Pero dito sa Batangas, kahit hindi Oktubre, pwedeng magkarera. Gaya ng napanood natin kanina, kung saan ang mga yate ginagamit na rin sa sailboat racing. Hindi binubuksan ang makina nito at sa halip, kinakapitan ito ng mga layag. Yan ang unang sinubukan ng loud and proud Batangueña na si Catherine o mas kilala rin bilang Kurdapia Online. Dahil hindi lang naman ito pang karera, mas madalas na ginagamit ito for relaxing cruise. Ikay masyado ka mahihiyain, ilabas mo naman ang iyong mukha. Ayan. Si Sir Max, ang ating captain, din na sa ating yate sa Nasugbu, Batangas. Ayan. Bago po makakuha kayo ng yate, kailangan yung license. Ang ride na ito, perfect sa mga gustong mag-relax habang ini-enjoy ang summer breeze. Relaxing siya. Kasi diba yung iba extreme, ganyan. Ay aring yating nakaka-relax lang. Sobrang sarap na umupo ka lang and then iyo laang titingnan ng paligid, i-appreciate mo laang ang ganda ng Batangas. Sobrang saya, sobrang unforgettable. Pero si Kurdapia, naghahanap daw ng mas makapigil hinang challenge. Kaya etong sayo, ang inflatable ride na tinatawag na UFO. Kahugis kasi nito ang mga unidentified flying objects o UFO na sinasakyan di umano ng aliens. Kadalasan itong hinihila ng speedboats. O minsan naman ay jet ski. Pero alam niyo naman sigurong variation na lang ang UFO ride ng mas naunang inflatable na hinihila rin ng mga demotor na water ride, gaya ng banana boat. Pinaniniwala ang hango ito sa trade boats noong 19th century na may nickname din na banana boat. Ito ang mabibilis na barko na nagdadala ng mga prutas na kaagad nabubulok gaya ng saging para ikalakal. Mula sa tropical countries, maglalayag ang mga bangka na ito papuntang North America at Europa. Sa UFO ride man o sa classic banana boat ride, matetest ang balanse at core strength o abdominal muscles ng mga pasero.
Sadya kasing hilig ko ng mabilis ang jet ski para mahulog ang mga pasahero. Oh ha, it's Ligo time! Sobrang nakaka-thrill. Sigaw nga kami na sigaw kami, palakat na din eh. At aray ng aking mga kasama din eh, talagang patikar na kami mga bumalikwan. Pero sa init na nararamdaman natin ngayon, I'm sure na go rin ang nakararami sa pagbalikwas sa tubig gaya ni Cordapia. Aha! Grabe, ang bilis naman nun. Tapos na agad ang kwentuhan. Namimiss ko kaagad ang mga kaahan natin, Kuya Drew. Don't worry, Think. And guys, para hindi magkamisan masyado, lipat tayo online. Puntahan kami sa aming official Facebook page, AHA! At TikTok account, AHA_GMA. See you next week! Same time, same channel. Uy, andyan ka pala, Think. Dahil sa mga fun kaalaman, kayo ang panalo. AHA!